Ikaw ba may nagnakaw na rin ng buhay mo? Nakakaintriga, 'di ba? Nasabi mo na ba sa isip mo at sa sarili mo minsan na unfair ang buhay, unfair ang mundo? Na may mga taong simple lang naman talaga ang gusto kaya lang hindi pa napagbibigyan. Kung napagbigyan man, agad din naman itong binabawi sa kanila. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong araw, panibagong kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. And syempre, promise ko sa inyo, worth it naman talaga ng oras at panahon ninyo itong kwento na to. Kaya alam kong excited ka na dyan. Di na natin to patatagalin. Eto na ang ating tampok na kwento. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Hindi mo kakakatakutan ang isang bagay kung hindi pa ito nangyayari sa'yo. Kadalasan ang takot nabubuo sa ating mga naging karanasan. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Javier. Kung tatanungin mo ko kung kailan nagsimula ang kwento ko, hindi ko sasabihin noong una kong nakita si Elaine. Mas gusto kong sabihin na nagsimula ito nung araw na una kong sinabi sa akin ng mundo na may mga taong ipinapanganak para mangarap. At may mga tao namang ipinapanganak para manatiling nakatingala lang sa mga taong nangangarap. Lumaki akong anak ng isang magsasakang halos buong buhay ay nakayuko sa lupa. Hindi dahil mahiyain siya, kundi dahil dun nakasalalay ang pagkain ng kaniyang buong pamilya. Sa bawat pagsikat ng araw, bago pa man tumilaok ang mga manok, naririnig ko na ang tunog ng pala. Kapag binubuksan ko ang bintana ng aming maliit na bahay, na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, nakikita ko ang aking ama na tila nakikipag-usap sa lupa. Parang bawat hukay ay may kasamang dasal. Bawat punla ay may kasamang pag-asa. At bawat ani, may kasamang pangambang baka hindi na naman magiging sapat. Namatay ang nanay ko nung 12 anyos pa lamang ako. Simula noon, kaming dalawa na lang ni tatay sa buhay. Hindi kami nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap. Hindi dahil wala na kaming pangarap, kundi dahil mas mahalaga ang tanong na, may kakainin pa ba tayo mamaya o bukas? 19 na taon gulang naman ako nung una akong mapadpad sa Maynila. Hindi dahil gusto kong mamasyal, kundi dahil wala nang natitirang dahilan para manatili pa ako sa baryo namin, Mama Mia. Opo, wala na rin po ang tatay ko. Patay na si tatay. 1 taon na ang nakalipas mula nung nag-19 anyos ako. Nabenta na ang maliit naming lupa at ang natitira kong dala ay isang lumang backpack, 3 pares ng damit at 500 piso. At ang pangakong hindi ako mamamatay sa gutom. Akala ko noon, Mama Mia, sapat na ang sipag, ngunit hindi pala. Sa Maynila, kailangan mo ring lumunok ng sarili mong pride. Nagkargador ako sa palengke, nagbuhat ng sako-sakong bigas, naglinis ng mga kanal, naghalo ng simento, nagkumpuni ng mga bubong, at lahat ng trabahong kayang ibigay ng katawan ko, ginawa ko. May mga gabing hindi na ako nakakauwi sa inuupahan kong silid. Natutulog na lang ako sa construction site, Mama Mia. Mas mura iyon, libre, at
wala pang gagastusing pamasahe pa uwi. Isang linggo ng umaga, nagdesisyon akong pumasok sa simbahan. Hindi dahil pinangarap kong maging santo, kundi dahil pagod na akong kausapin ang sarili ko. Minsan kasi, Mama Mia, mas madaling kausapin ng Diyos. Pagkatapos ng misa, dun ko siya unang nakita. Hindi po totoo yung sinasabi sa pelikula na parang tumitigil ang ikot ng mundo. Wala pong ganun, Mama Mia. Walang hangin na lumilipad-lipad sa buhok niya. Walang tugtog ng kahit na anong musika sa paligid. Isa lang siyang babaeng nakaupo sa hagdan ng simbahan. May hawak na tinapay at pinapakain ang isang payat na batang pulube. Hindi niya alam na habang nakangiti siya roon, may isang lalaking ilang metro lang ang layo, na unti-unting naniniwalang may mga taong ipinanganak para maging mabuti. Hindi para magmukhang mabuti, kundi yung mabuti talaga. Nang maubos yung tinapay ay tumayo siya. Napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Akala ko magiging suplada siya at iirapan ako, pero ngumiti siya, Mama Mia. Isang simpleng ngiti. Pero sa isang lalaking halos puro sigaw, mura at pagod lang ang naririnig sa araw-araw, parang naging sapat na yun para gumaan ang buong linggo ko. Hindi ko siya nilapitan. Sino ba naman ako? Madungis, pawisan, kahit naligo, amoy semento pa rin. Siya naman, mukha siyang galing sa mundong hindi ko kayang pasukin. Makalipas ang 3 araw, nagkita ulit kami sa karinderya. Habang kumakain ako ng lugaw, biglang may babaeng napaupo sa tapat ko. Pagangat ko ng tingin, siya yun. Napangangayata ako kaya napatawa siya. Ako ba talaga yung tinitignan mo nung linggo? Halos mabilaukan ako sa diretsyon niyang tanong. Ha? Ngumiti siya ulit. Huwag kang mag-alala, hindi naman masamang tumingin. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Mama Mia. Sa buong buhay ko, hindi pa ako kinakausap ng babaeng ganun kaganda. At lalong hindi yung mukhang komportable kahit nakaharap sa isang tulad kong nangingitim ang kuko sa trabaho. Ay, ako nga pala si Elaine. Inilahad niya ang kamay niya. Tiningnan ko ang sarili kong mga palad. May kalyo, may gasgas, may simento pang ang dumikit eh. Nahihiya akong hawakan siya. Napansin niya yun, kaya siya na mismo ang humawak sa kamay ko. Mainit, malambot. At sa sandaling yun, pakiramdam ko, unang beses na may taong humawak sa akin, hindi dahil may ipapagawa siya. Kumusta? Anong pangalan mo? Tanong niya. Ako si Javier. Yun lang ang naisagot ko. Yung pangalan ko lang. Hindi ko nasagot yung tanong niya na kumusta ako. Hindi ko alam, Mama Mia. Parang nakalimutan ko yatang magsalita nung kaharap ko na siya. Mula noon, parang sinasadya na yata ng tadhana ang lahat. Kung saan ako bumibili ng almusal, nandun siya. Kung saan ako nagsisimba, nandun din siya. Kung saan ako bumibili ng murang kape, nandun din siya. Hanggang isang araw, sinabi niya ang bagay na tuluyang nagpabago sa buhay ko. Alam mo, hindi aksidente ang lahat ng pagkikita natin. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Ako talaga ang naghahanap sa'yo. Parang huminto ang paligid ko sa kanyang sinabi. Bakit? Dahil nung araw na pinakain ko yung batang pulube,
Ikaw lang ang taong nakita kong tumingin. Tapos lumapit doon sa bata pagkatapos kong umalis para bigyan din siya ng pagkain. Hindi ko na maalala yun, pero para sa akin, Mama Mia, normal lang naman yun. Tumutulong din naman ako, lalo na kapag meron ako. Pero para kay Elaine, yun pala ang dahilan kung bakit niya ako hindi makalimutan. At dun nagsimula ang lahat. Hindi ko pa alam, Mama Mia, na ang babaeng nakaupo ngayon sa harap ko ay magiging dahilan pala kung bakit ako matututong mangarap. Kung may nagsabi sa akin noon na may isang babaeng tulad ni Elaine ang kusang lalapit sa isang lalaking katulad ko, baka pagtawanan ko lang siya. Hindi dahil mababa ang tingin ko sa sarili ko, kundi dahil yun ang paulit-ulit na ipinapamukha sa akin ng buhay. Kapag mahirap ka, sanay ka ng hindi mapapansin. Kapag pawisan ka, sanay ka ng nilalampasan lang. Kapag punit ang sapatos mo, sanay kang tignan na para bang wala kang halaga. Kaya nung sinabi ni Elaine na matagal na pala niya akong napapansin, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Natatakot akong baka isang araw ay magising ako na malamang panaginip lang pala ang lahat. Isang magandang panaginip. Anong trabaho mo, Javier? Tanong niya habang magkatapat kaming kumakain ng lugaw. Napatingin ako sa damit kong may mantsa pa ng pintura. Kung anong meron dyan, tinatrabaho ko. Napangiti siya. Ano? Hindi ko maintindihan yun. Construction kapag may proyekto. Kargador naman kapag wala. Minsan helper din sa talyer. Minsan nagde-deliver din ng mga hollow blocks. Tapos, kapag wala talaga, naghihintay lang. Sabi ko habang napakamot sa ulo ko. Naghihintay ng ano? Naghihintay kung may mangailangan ng 2 kamay. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay tahimik niya lang akong tiningnan. Sanay na akong makita ang tingin yun. Yung tingin na may halong awa, may halong paghusga, may halong pag-iwas. Pero ewan ko, Mama Mia, nung tinitigan ko ang mga mata niya, palagay ko parang may paggalang. Ang sipag mo yun lang ang nasabi niya. At hindi ko alam kung bakit parang mas mabigat pa yun kesa sa 100 sako ng sementong kinakarga ko. Makalipas ang ilang araw, naging madalas ang pagkikita namin. Hindi dahil nagdi-date kami, wala nga akong perang pang-date. Madalas nagkakasabay lang kami sa simbahan. O kaya naman dun sa maliit na karinderyang pareho naming kinakainan. Napansin kong halatang may kaya siya, pero hindi siya mapili. Kumakain siya ng kahit pritong galunggong. Kumakain din siya ng dinengdeng, munggo, at minsan nga siya pa ang unang nag-aalok sa mga batang palaboy na kumain din. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko minsan. Saan? Na baka lukuhin ka. Ngumiti siya. Alam mo, mas natatakot akong mawala ng pagkakataong makatulong. Tahimik akong napayuko. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko sa bawat sagot niya, mas lalo kong nakikilala ang taong gusto kong makasama habang buhay. Hindi nagtagal, Mama Mia, nalaman ko rin ang totoo. Hindi pala siya isang simpleng empleyado. Anak siya ng isa sa pinakamayamang negosyante dun sa distrito na yun. May sarili silang hardware, may trucking business, may mga paupahang apartment, may lupa, may mga sasakyan. Ang bahay nila mas malaki pa kaysa sa buong iskinitang tinitirhan namin. Nalaman ko, Mama Mia, na may lahi palang Chinese itong si Elaine. Kaya pala singkit ang kanyang mga mata.
Nalaman ko ang lahat ng yun ng hindi sinasadya. May dumating na itim na SUV sa tapat ng karinderya. Bumaba ang isang lalaki na siguro nasa 50 years old na. Maayos ang suot na polo. Mamasa-masa pa ang buhok na parang bagong ligo. Pagkakita niya kay Elaine ay kumunot ang noo niya. Elaine? Tumayo agad si Elaine. Papa, hindi ko na kailangang magtanong. Sa pagtawag pa lang niya, alam kong ama niya yun. At alam kong hindi ako nababagay sa mundong kinabibilangan niya. Mama Mia, dun po nawasak ang lahat ng ilusyon at pangarap ko na balang araw magiging kami ni Elaine. Hindi na ako naghintay, tumayo ako. Kailangan ko na pong umalis. Hindi pa man ako nakakalayo, narinig ko ang malamig na boses ng tatay niya. Yun ba ang sinasabi mong kaibigan? Opo. Tumahimik ang ama niya, napakabigat ng katahimikan, hanggang marinig ko ang sumunod niyang sinabi. Mas mabuti pang makikipagkaibigan ka sa mga taong makakatulong sa kinabukasan mo. Hindi sa mga tulad niyan. Napahinto ang mga paa ko. Hindi ko na narinig ang sagot ni Elaine. Hindi ko na rin gustong marinig. Tahimik akong naglakad. Habang bawat hakbang ay parang mas bumibigat, Mama Mia. Kinabukasan, hindi ako nagsimba. Hindi na rin ako pumunta sa karinderya. Lumipat din ako ng ibang proyekto sa construction. Sa ibang lugar. Yung construction kasi na pinaspasukan ko, Mama Mia, ay may iba't ibang proyekto. Ang sabi ko noon sa sarili ko, mas mabuting ako na lang ang umiwas. Kahit hindi pa nagsisimula ang laban, alam ko na namang talo na ako. Lumipas ang 2 linggo. Halos nakalimutan ko ng ngumiti. Isang gabi, pauwi ako galing sa construction site. Bitbit ang kalahating kilong bigas at 2 dilatang binili ko. Bigla akong may narinig na boses. Javier! Javier! Huminto ako. Paglingon ko, humihingal si Elaine. Basang-basa ng kanyang sariling pawis. Parang matagal siyang naghanap. Bakit ka biglang nawala? Tanong niya nung makabawi siya sa kanyang hingal. Hindi, abala lang. Huwag ka ngang magsinungaling. Tahimik ako. Lumapit siya. Javier, galit ka ba sa akin? May nagawa ba ako na sabing hindi maganda? Wala naman. Bakit? Napabuntong hininga ako. Magkaiba tayo ng mundo, Elaine. Tapos, hanggang dun lang yun. Anong magkaiba ang mundo? Anak ka ng mayaman. So, ako, napatingin ako sa lumang tsinelas kong manipis na ang swelas. Wala akong kahit na anong maipagmamalaki. Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ko aalis na siya, pero sa halip ay tinuro niya ang dibdib ko. Meron. Yan. Napakunot ang noo ko. Ano? Hindi ko maintindihan. May puso kang busilak, Javier. Pusong marunong mahiya. Tumutulong ka kahit walang nakakakita. Hindi ka nananamantala. Hindi ka tamad. Hindi ka rin mayabang gaya ng mga karamihan sa lalaking nakikilala ko. Tingin mo ba mas mahalaga ang laman ng bank account kaysa sa laman ng puso at pagkatao? Hindi ako nakasagot. Dahil sa unang pagkakataon, Mama Mia, may taong nagsabi sa akin na may halaga pala ako. Mula noon, hindi na namin itinago ang pagkakaibigan namin. Unti-unti, ang pagkakaibigan na yun ay naging pagmamahalan. Hindi grande ang relasyon namin.
Walang mga mamahaling regalo, walang mga mamahaling date. Ang pinakamasayang date namin, 2 siopaw at 2 mumurahing soft drinks. At pag-upo sa lumang bangkong kahoy sa tabing dagat habang pinapanood ang paglubog ng araw. Dito tayo kapag may sarili na tayong bahay, sabi niya minsan. Napangiti ako. Bahay? Oo, kahit maliit lang. Kahit pawid lang o kahit 1 kwarto lang ang meron. Basta ikaw ang kasama ko, Javier. Natawa ako. Ako naman ang magluluto. Napangiwi siya. Bakit, marunong ka ba? Hindi. Sinong kakain? Ikaw. Hinampas niya ako sa balikat habang pareho kaming tumatawa. Hindi namin alam na bawat tawang yun, unti-unti na palang binibilang ng tadhana. Dahil may mga taong hindi matanggap na ang isang babaeng ipinanganak sa marangyang buhay ay mas pinili ang isang lalaking ang tanging kayamanan ay ang marangal na pagkatao. Mama Mia, kung may isang bagay akong natutunan sa buhay, ito ay ang katotohanang hindi lahat ng laban ay nagsisimula sa suntukan o pisikalan. May mga laban na nagsisimula sa isang tingin, isang ngiti na unti-unting nawawala, sa isang pinto na biglang isinasara sa harap mo, at sa mga salitang hindi man isigaw, sapat na para durugin ang buong pagkatao mo. Mahigit 6 na buwan na kaming magkakilala noon ni Elaine nang una niya akong yayain sa isang lugar na hindi ko aakalaing makakapasok ako. Javier, gusto kitang ipakilala ng maayos sa pamilya ko. Kanino? Sa pamilya ko? Napatingin ako sa kanya. Parang humigpit ang dibdib ko, Mama Mia. Hindi ba alam na nila? Alam. Bakit kailangan pa? Dahil ayokong isipin nila o isipin ng ibang taong itinatago kita. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Sa totoo lang, mas gusto ko na lang ang manatili kaming tahimik. Masaya naman na ako sa simpleng pagkikita namin. Sa paglalakad, sa pagkain ng siopaw, sa mga pangarap na binubuo habang nakaupo sa tabing dagat. Pero alam kong hindi pwedeng habang buhay kaming ganon. Darating at darating ang araw na kailangan naming harapin ang realidad. At dumating nga yun. Isinuot ko ang pinakamaganda kong polo. Ang totoo, hindi naman talaga sa akin yun. Hiniram ko lang yun sa kasamahan kong mason. Medyo maluwag sa akin ang manggas at masikip naman sa may dibdib. Pero yun na ang pinakamalinis na damit na maaari kong isuot. Paulit-ulit kong pinunasan ang sapatos kong kupas na. Hindi na maibabalik ang kulay nito, pero baka sakaling hindi naman agad mapansin kung hindi madumi. Habang nasa jeep kami ni Elaine, napansin niyang halos hindi ako nagsasalita. Kinakabahan ka ba? Humiti ako ng pilit. Konti. Nagsisinungaling ka eh. Bakit? Kung hindi ka kinakabahan, bakit kanina mo pa kinakagat yung labi mo? Natawa ako. Hindi ko lang alam kung paano ako kikilos eh. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Huwag mong isipin kung ano ang sasabihin nila. Tumingin ka lang sa akin. Sapat na yun. Napangiti ako. Kung alam lang niya kung gaano niya pinapadali ang mga bagay na para sa akin ay napakahirap. Pagbaba namin sa subdivision ay parang ibang mundo ang sumalubong sa akin. Malalawak ang kalsada. Tahimik, malinis. May mga punong maayos ang pagkakaputol. May disenyo pa nga eh. May mga ilaw na kahit araw ay kumikinang-kinang.
Pagdating namin sa tapat ng bahay nila ay napahinto ako. Pakiramdam ko, Mama Mia, hindi naman bahay ang nasa harap ko. Parang mansyon. 3 palapag ang bahay na yon. May malawak na hardin, may fountain pa sa gitna. May 2 sasakyang mas mahal pa marahil kesa sa lahat ng kinita ko at ng tatay ko buong buhay namin. Bigla akong naramdaman ang gaspang ng sarili kong mga palad. Parang hindi ako dapat naroroon. Javier, mahina akong tinawag ni Elaine. Pagtingin ko sa kanya ay ngumiti siya. Kaya mo yan. Tumango ako. Kahit ang totoo ay gustong-gusto ko nang umatras. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang babaeng nasa 50 na yata ang edad. Napakaganda pa rin ang tindig niya. Maayos ang bihis, ngunit kabaliktaran ng inaasahan ko. Malumanay ang ngiti niya. Ikaw na ba si Javier? Opo. Ako naman ang mommy ni Elaine. Nagmano ako, nagulat siya. Hindi siguro niya inaasahang gagawin ko yon. Magandang gabi po, ngumiti siya. Magandang gabi rin. Sa unang pagkakataon, gumaan ng konti ang pakiramdam ko. Akala ko talaga, Mama Mia, magiging maayos ang lahat. Hanggang sa marinig ko ang boses na yun. Siya ba? Napalingon kaming lahat. Nakatayo sa may hagdan ang ama ni Elaine. Pareho pa rin ang malamig niyang tingin. Unti-unti siyang bumaba, hindi ngumingiti at hindi rin niya ako binati. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Para bang sinusukat kung gaano ako kababa kumpara sa estado nila. Ikaw ba si Javier? Yes po, sir. Anong trabaho mo? Construction worker po. Regular? Hindi po. Anong ibig mong sabihin? Kung saan may trabaho, dun po ako. Tumango siya. Alam kong hindi dahil natuwa, kundi parang may nakumpirma siya. Magkano ba ang kinikita mo sa isang buwan? Napayuko ako. Papa naman. Huwag kang makialam, Elaine. Nagtatanong ako. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong sagutin yon, pero sumagot pa rin ako. Depende po. Magkano yung depende? Minsan po, 12,000. Minsan po, 8,000. Minsan naman po, 5,000. Tahimik ang buong sala. Narinig ko na lang ang tibok ng puso ko. Bigla siyang ngumiti, ngunit hindi yun ngiting may saya. Ngiti iyon na parang nangmamaliit ng kapwa. At inaambisyon mong maging asawa tong anak ko? Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong sagot, kundi dahil naramdaman kong bawat salitang sasabihin ko ay mali na agad sa pandinig niya. Bago pa man ako makapagsalita ay si Elaine ang naunang lumapit. Papa, mahal ko siya. Hindi man lang siya tumingin sa anak niya, Mama Mia. Diretso lang ang tingin niya sa akin. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos ko sa anak ko sa loob ng isang buwan? Tahimik ako. Hindi mo kayang kitain yun sa loob ng isang taon. Parang may kumuyom sa dibdib ko, Mama Mia. Alam kong totoo yun. Papa, please, tama na. Manahimik ka muna, Elaine. Mahinahon pero matatag ang boses niya. Ngayon lang yata ako nakakita ng ama na ganun tumingin sa sariling anak. Parang galit na galit. Hindi sa ginawa nito kundi sa taong pinili nitong mahalin at dalhin sa kanilang pamamahay. Muli siyang bumaling sa akin. Magkano ang ipon mo, Javier? Wala po.
Wala, kahit piso. Meron naman po. Magkano? 17,000 po. Yun ang perang 2 taon kong pinag-ipunan, Mama Mia. Pambayad sana sa maliit na lupang tinitignan ko noon sa probinsya namin. Napailing siya. 17,000. Parang inulit lang niya ang numero para marinig ng lahat. Pagkatapos ay tumingin siya sa asawa niya. Alam mo ba? Mas mahal pa yata yung relong suot ng anak natin kesa sa buong ipon ng lalaking to. Tahimik ang buong bahay. Maging ang mga kasambahay ay tila natatakot gumalaw, Mama Mia. Walang nagsasalita. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong gusto kong mawala. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Hindi dahil nahihiya ako sa pagiging mahirap, kundi dahil may taong ginagamit yun para iparamdam sa akin na wala akong karapatang magmahal. Pasensya na po, sabi ko. Napatingin si Elaine sa akin. Javier, tawag niya. Ngumiti ako ng pilit. Hindi po ako naparito para makipagtalo. Naparito lang po ako dahil, sir, mahal ko po ang anak ninyo. Tama na yan. Hinawakan ni Elaine ang kamay ko, pero marahan ko yung binitawan. Hindi dahil gusto kong iwan siya, kundi dahil ayokong makita niyang tuluyan akong mawalan ng kahit nakatiting na dignidad. Lumabas akong mag-isa sa bahay nila. Hindi ko na malayang umuulan na pala. Hindi ko na rin alam kung alin ang mas mainit na dumadaloy sa pisngi ko. Yung ulan ba o yung mga luhang ilang taon kong pinangakong hindi ko na muling papatuluin pa? Hindi ko alam na habang naglalakad ako sa gitna ng ulan ay may isang sasakyang mabagal na sumusunod sa akin. At mula sa madilim na salamin nito, may mga matang tahimik na nagmamasid. Mga matang hindi lang tutol sa pagmamahalan namin, kundi handang gawin ang kahit na ano para tuluyang maputol ang kung anumang meron sa aming dalawa ni Elaine. Mama Mia, may mga sugat na kayang gamutin ng gamot. May mga sugat na kayang pagalingin ng panahon. Pero may mga sugat rin na sa tuwing maaalala mo kung paano ka pinahiya, para bang sariwa pa rin kahit ilang taon na ang lumipas. Nung gabing yun, hindi ako agad umuwi. Naglakad ako ng walang direksyon. Hindi ko na namamalayan kung ilang kalsada ang nalampasan ko. Basta ang alam ko lang, gusto kong maubos ang pagod ng katawan ko para hindi na mag-isip ang utak ko. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang sinabi ng ama ni Elaine. Mas mahal pa ang relong suot ng anak ko kesa sa buong ipon mo. Masakit. Pero ang mas masakit, hindi yun kasinungalingan. Huminto ako sa ilalim ng isang waiting shed. Basang-basa na ang damit ko. May ilang taong nakatingin sa akin. Marahil iniisip nila, baliw na ako. Kung alam lang nila, mas nakakabaliw pala ang kahihiyan kesa sa mga sakit na aking pinagdaanan dati. Kinabukasan, mas maaga akong pumasok sa construction site. Ayoko kasing mag-isip. Kapag nagtatrabaho ako, walang oras ang isip ko para balikan ng mga alaala. Javier! Sigaw ng foreman. Ikaw na doon sa ikalimang palapag, ha? Tumango ako. Mula umaga hanggang hapon, halos hindi ako nagpahinga. Nagbuhat ako ng semento, nag-akyat ng mga bakal, naghalo ng buhangin. Parang gusto kong patunayan sa sarili kong may silbi pa rin ako. Bandang 3:00 ng hapon, may dumating na itim na sedan. Hindi yon karaniwang sasakyang pumupunta sa construction site. Lalong hindi ang taong bumaba mula rito.
Naka-Amerikana, makintabang sapatos, may dalang payong kahit tirik naman ang araw. Lumapit siya sa foreman. Makailang minuto ay tinawag ako ng foreman namin. Javier, ikaw ang hinahanap. Lumapit ako. Napakunot noo ako, Mama Mia. Hindi ko kilala yung lalaki, ngunit tila kilalang kilala niya ako. Pwede ba tayong mag-usap? Sino po sila? Kaibigan ako ng pamilya ni Elaine. Parang may kumurot sa dibdib ko. Tumango ako. Naglakad kami sa maliit na karinderya sa tapat ng construction site. Hindi siya umorder ng pagkain. Isang basong tubig lang. Ako rin naman, hindi din ako umorder. Tahimik muna kaming dalawa hanggang sa siyang unang nagsalita. Dederetsuhin na kita. Alam mo naman sigurong hindi ka gusto ng ama ni Elaine. Alam ko. Hindi lang dahil mahirap ka, Javier, kundi dahil naniniwala siyang magiging pabigat ka lang sa anak niya. Hindi kita kilala. Pero kung talagang mahal mo si Elaine, bitawan mo na siya. Po? Layuan mo na siya. Napangiti ako. At bakit ko naman po yun gagawin? Dahil yun ang makakabuti. Kanino? Sa inyong dalawa, lalong-lalo na sa'yo. Umiling ako. Mahal ko si Elaine. Hindi ko siya kayang basta-basta bitawan. Sabi ko na nga ba? May inilabas siyang isang sobre, Mama Mia. Makapal. Inilapag niya yun sa mesa. Hindi ko man hinawakan pero alam kong pera ang laman nun. Hindi ko kailangang malaman kung magkano yan. Sabi ko. Sigurado ka ba? Baka pwedeng pag-isipan mo muna. Hindi ko na kailangang isipin. Alam mo, makakapagpabago to ng buhay mo. Makakahanap ka naman ng ibang babae, lalo na kapag umasenso ka na. Hindi ko ipagpapalit ang kahirapan ko sa dangal at ang pagmamahal ko kay Elaine sa pera. Hindi ko ipagpapalit ang babaeng mahal ko. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Naglakad na ako palabas sa karinderyang iyon. Sa likod ko, narinig kong bumuntong hininga yung lalaki. Nang gabing yun, Mama Mia, ay nagkita kami ni Elaine sa dati naming lugar. Tahimik lang kaming nakaupo. Ang tanging naririnig lang ay ang mga ingay sa paligid. Nahihiya ako sa ginawa nila sa'yo. Mahinang sabi ni Elaine. Napatingin ako sa kanya. Wala lang yun, huwag kang mag-alala. Javier, kilala kita. Hindi ka ganyan katahimik kung hindi ka nasasaktan. Napabuntong hininga ako. May kumausap nga pala sa akin kanina. Pinuntahan ako dun sa site. Napapikit siya. Yun nga ang iniisip ko eh. Tungkol saan ba ang pinag-usapan ninyo? Si Papa bang pumunta? Hindi. Sabi niya, kaibigan daw siya ng pamilya ninyo. At sabi niya, mas makakabuti daw sa atin kung layuan na kita. Tahimik na tumingin sa malayo si Elaine. Parang matagal na niyang inaasahan na may gagawa noon. Javier, pagod ka na ba? Napangiti ako. Sa trabaho? Hindi ah. Hindi. Pagod ka na ba sa akin? Sa atin. Napailing ako. Hindi ako pagod. Sigurado ka? Kailanman, Elaine, hindi ako mapapagod sa'yo. Napapagod lang akong patunayan sa mga taong hindi naman kailanman maniniwala. Unti-unti siyang lumapit. Isinandal niya ang ulo niya sa balikat ko. Pasensya ka na ha? Oh,
Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit ka nasasaktan. Hindi. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Tingnan mo nga. Itinuro ko ang mga ilaw ng lungsod. May mga taong naniniwalang ang halaga ng tao ay sinusukat sa laki ng bahay, sa kapal ng pitaka, sa tatak ng sasakyan. Hindi nila kasalanan yun dahil yun ang mundong kinalakihan nila. Pero ikaw ang unang taong tumingin sa akin na tila wala akong pagkukulang, na may halaga ako. At dahil sa'yo, naging totoong masaya ako, Elaine. Javier, ano nang gagawin natin ngayon? Matagal akong hindi sumagot sa tanong na yon. Sa unang pagkakataon ako ang natakot. Hindi sa ama niya, hindi sa kahirapan, kundi sa posibilidad na habang tumatagal, baka mas lalo siyang masasaktan dahil sa akin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ay mahigpit na niyang hinawakan ang kamay ko. Wag na wag mo akong iiwanan, Javier, ha? Mahina niyang sabi. Kahit ano pang gawin nila. Kapag ikaw na ang bumitaw, wala na akong lalabanan pa. Tiningnan ko ang mga mata niya, Mama Mia. Doon ko nakita ang takot. Hindi takot para sa ama niya, kundi takot na baka piliin kong sumuko. At doon ako gumawa ng pangakong hindi ko aakalaing magiging ugat ng pinakamalaking trahedyang darating sa buhay namin. Hindi kita iiwanan kahit na anong mangyari. Yun ang sinabi ko kay Elaine, Mama Mia. Naging dahilan para tumingin siya sa akin ng matagal at ilapit ang labi niya sa labi ko para sa isang pangako ng panghabang buhay na pagmamahalan. At doon, hinalikan niya ako, Mama Mia. Hindi lang nagtapos ang araw at ang gabing yun sa isang halik. Sumama si Elaine sa akin sa inuupahan kong maliit na kwarto. Hindi ko alam kung paano kami humantong doon. Basta isa lang ang alam ko. Sa gabing yun, Mama Mia, naging isa kaming dalawa ni Elaine. At habang nagiging isa ang aming mga katawan, nararamdaman ko na walang makakapigil sa aming pagmamahalan kailanman. Pero minsan, Mama Mia, kapag masaya ang tao, nagiging kampante siya. Kapag araw-araw kang tumatawa, nakakalimutan mong may mga matang hindi nakikitawa. May mga taong hindi nakikisaya. Nakatingin lang, naghihintay, at hindi mo alam kung kailan kikilos. Hindi na kami muling nagpunta ni Elaine sa tabing dagat pagkaraan ng gabing yun. Hindi dahil natakot kami, kundi dahil napansin naming parang may kung anong mali. Sa tuwing magkasama kami, parang may mga matang laging nakasunod. Una, iniisip kong guni-guni ko lang. Baka dala lang ng sobrang stress. Pero habang tumatagal, hindi na iyon maaaring ipagsawalang bahala. Isang hapon, pauwi kami mula sa trabaho. Pauwi ako mula sa trabaho. Mainit ang panahon. Bitbit ko ang isang supot ng pandesal at 2 lata ng sardinas. Pagdaan ko sa isang tindahan, napansin kong may puting van na nakaparada sa kabilang kalsada. Wala namang kakaiba nun. Sa Maynila, normal lang ang may mga nakaparadang sasakyan. Pero nang lumiko ako sa susunod na eskinita, lumiko rin ito. Huminto ako para bumili ng yelo. Huminto rin yung van. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Makalipas ang ilang segundo, mabagal itong sumunod. Hindi ko nilingon, pero ramdam kong may mga matang nakatingin sa akin. Pagdating ko sa inuupahan kong maliit na silid, agad kong isinara ang pinto.
Sumilip ako sa siwang ng bintana. Naroon pa rin yung van. Mahigit 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto. Pagkatapos ay tahimik itong umalis. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Kinabukasan, hindi ko sinabi kay Elaine ang nangyari. Ayoko kasing mag-alala siya, Mama Mia. Marami na siyang iniisip, lalo na't hindi na halos siya kinakausap ng ama niya sa bahay. Ang tanging kakampi niya ay ang ina niyang pilit namang pinapakalma ang kaniyang asawa. Pero kahit ganun, hindi rin ito kayang baguhin ang isip ng asawa. Narinig ko pang kwento ni Elaine isang gabi habang magkasama kami sa karinderya. Tinawag daw siya ng mama niya sa kwarto. Humihingi daw ng tawad yung mama niya. Nagtaka daw si Elaine dahil hindi naman daw kasalanan ng mama niya ang mga sinabi ng papa niya. Tapos anong sabi ng mama mo? Sabi niya, kung pwede lang sana anak, piliin mong wag nang masaktan. Mama Mia, parang nahihirapang ulitin si Elaine ang mga narinig niya mula sa mama niya. Hindi ko kailangang hulaan ang ibig sabihin nun. Napayuko ako. Alam kong mahal siya ng mama niya, pero alam din itong hindi mapipigilan ang galit ng kaniyang asawa. Galit ba sa akin ng mama mo? Hindi. Natatakot lang siya. Kanino, sa papa mo? Tumango si Elaine. Ewan ko. Parang ibang tao na si papa. Parang hindi ko na siya nakikilala. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo lamang lumalala ang sitwasyon. Isang umaga, pagising ko, napansin kong butas ang gulong ng lumang bisikletang binili ko sa kapitbahay ko, Mama Mia. Akala ko aksidente lang yun. Kinabukasan, basag ang maliit kong bintana. Makalipas ang 3 araw, may nagsaboy ng pintura sa pintuan ng inuupahan kong silid. Walang nakakita kung sino ang gumawa. Walang CCTV, walang ebidensya. Ang sabi ng may-ari ng paupahan, hayaan mo na lang yan, Javier. Baka mga batang pasaway lang. Tumango ako. Pero sa loob-loob ko, Mama Mia, alam kong hindi mga bata ang may gawa noon. Merong may gustong matakot ako at gusto niyang malaman kung kaya niya akong abutin kahit saan. Lumipas pa ang 2 linggo. Isang Sabado matapos ang trabaho, nagpasya akong dumaan sa simbahan. Hindi para humingi ng himala na matanggap ako ng papa ni Elaine, kundi para humingi ng lakas. Tahimik akong nakaupo sa pinakahuling bangko, nakayuko, nagdarasal. Hanggang sa may umupo sa tabi ko, hindi ako agad tumingin. Akala ko ordinaryong nagsisimba lang. Pero sa totoo lang, Mama Mia, nagtaka din ako dahil wala namang misa sa araw na yun. Marami namang pwedeng upuan, bakit dun pa siya? Hanggang sa nagsalita siya, hindi ka pa rin sumusuko ah. Napalingon ako, isang lalaki ang nandun. Mga 40 anyos na. Hindi ko pa siya kailanman nakita noon. Simple lang ang suot niya, polo, maong, pero kakaiba ang tingin niya. Para bang matagal na niya akong kilala. Sino po kayo? Isa lang akong taong ayaw makakita ng isang inosenteng nadadamay. Sabi niya at ngumiti. Napakunot noo ako. Anong ibig niyong sabihin? Tumayo siya at bago siya tuluyang lumakad ay huminto siya at tumingin ulit sa akin. Huwag kang magtitiwala sa lahat ng nakangiti. At kapag dumating ang araw na kailangan mong mamili, isipin mo lagi ang sarili mo. Isipin mo lagi ang buhay mo.
Pagkasabi niya noon ay naglakad na siya palabas ng simbahan. Hindi ko siya hinabol. Hindi ko rin alam kung bakit Siguro dahil masyado akong naguguluhan sa mga pinagsasasabi niya. O baka dahil pakiramdam ko, hindi pa yun ang tamang oras para malaman ko ang totoo niyang ibig sabihin. Mama Mia, kapag binabalikan ko ang mga panahong kasama ko si Elaine, hindi ko agad naaalala yung mga away. Hindi ko agad naaalala ang mga pang-iinsulto ng ama niya sa akin. Ang una kong naaalala ay yung mga simpleng araw. Mga araw na walang kasiguraduhan ng bukas pero sigurado kaming gusto naming harapin yon ng magkasama. Huwebes ang paborito naming araw, Mama Mia. Hindi dahil may okasyon na espesyal sa araw na yon, kundi dahil yun lang ang araw na pareho kaming mas maagang natatapos sa ginagawa namin. Ako, 5:00 pa lang ay tapos na ang trabaho sa construction site. Yun ay dahil yung foreman namin, Mama Mia, ay merong mahahalagang pinupuntahan kapag Huwebes. Kaya napapaaga tuloy kami lahat ng uwi. Si Elaine naman, matapos ang buong araw na pagtulong sa foundation na pinamamahalaan ng kaniyang ina para sa mga batang lansangan, ay dederecho din siya ng alis. Kahit mayaman ang pamilya nila, hindi sila lumaking walang pakialam sa ibang tao, lalo na si Elaine at ang mama niya. Mas madalas pa nga siyang makitang nakikipaglaro sa mga batang marurumi ang paa kaysa sa mga taong kauri niya. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit lalo kong minamahal si Elaine. Hindi siya marunong mamili ng taong bibigyan ng respeto. Kami naman, Mama Mia, ay may sarili rin kaming ritual. Kapag Huwebes, hindi kami nagkikita sa mamahaling lugar. Well, hindi naman talaga kami nagkikita sa kahit na anong mamahaling lugar. Ang paborito namin kapag Huwebes ay dun kami sa lumang tindahan ng siopaw malapit lang sa ermita. 3 lang ang mesang nandoon nung mga panahon na yun. May lumang bentilador na maingay pa kesa sa mga customer. Matanda na yung may-ari na halos kabisado na rin yung order namin. O alam ko na, 2 siopaw na asado, tsaka 2 malamig na soft drinks. Ngingiti na lang siya, tapos sasabihin na, kayo na naman? At tatawa kaming 2 ni Elaine. Hindi man nagsasawa ang panlasa mo dito? Tanong ni Elaine minsan habang hinahati niya yung siopaw sa gitna. Sa siopaw, hindi. I mean sa akin. Natawa ako sa sinabi niya. Kala ko seryoso yung tanong mo Seryoso naman talaga ako, Javier. Elaine, kahit araw-araw pa tayong mag-siopaw, basta't ikaw ang kaharap ko, hindi ako magsasawa. Ang corny mo? Corny pero kinikilig ka, aminin. Konti lang, sabi niya tapos tawa. At sa tuwing tumatawa siya, pakiramdam ko ay humihinto ang buong mundo para lang pakinggan ang tawang yon. Pagkatapos naming kumain, naglalakad kami. Wala kaming partikular na destinasyon. Minsan hanggang sa tabing dagat, minsan naman sa liwasan. Minsan paikot-ikot lang sa mga kalsadang maliwanag pa. Pinag-uusapan namin ang mga bagay na gusto naming maranasan. Javier, saan mo balak tumira balang araw? Kahit saan, basta may bubong. May maliit na kusina, may bintanang papasukan ng hangin, may upuang kahoy sa labas. Tapos, nandun ka. Natawa siya. Ako lang ba? Walang iba? Walang iba. Ay, meron pa pala. 2 anak. Gusto ko 1 lalaki at 1 babae. Bakit 2 lang? Kasi baka hindi ko na kayang pag-aralin pag may pangatlo pa. Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkaraan ng ilang segundo, hinawakan niya ang kamay ko.
Kapag dumating ang araw na magkakaroon na tayo ng pamilya, hindi ko hahayaang maranasan ng mga anak natin ang naranasan mo, Javier. Napangiti ako. Hindi ko hahayaang maranasan nila ang takot na mawala ng pag-asa. At hindi ko rin hahayaan na maranasan nilang insultuhin. Napayuko si Elaine, Mama Mia. Pasensya ka na ulit sa papa ko. Ngumiti lang ako. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo kaming nagiging matatag. Mas lalo ring tumitindi ang pagtutol ng ama niya sa amin. Hindi lang siya ang tumututol. Hindi lang siya basta tumututol. Pakiramdam ko parang may kung anong balak siya. Madalas na ring may mga lalaking hindi ko kilala ang nakatambay malapit sa inuupahan kong silid. Kapag nilalapitan ko naman, umaalis. Kapag tinitingnan ko, iiwas ng mga tingin. Minsan, pag uwi ko mula sa trabaho, may bakas ng putik ang pinto ko na para bang sinadyang sipain. Isang gabi, may narinig akong mga yapak ng paa sa labas. Pagbukas ko ng pinto, wala namang tao. Pero may sariwang bakas ng sapatos sa basang lupa. Hindi ko sinabi ang alinman sa mga yun kay Elaine. Ayokong dumagdag yun sa galit niya sa ama niya. Ayokong dumagdag yun sa away nilang mag-ama. Akala ko kasi, Mama Mia, kaya ko pang haraping mag-isa ang lahat ng yun. Pero yun yata ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko. Huwebes ulit, araw ng pagkikita namin. Mula palang umaga, magaan na ang pakiramdam ko. May dagdag kasi sa sahod ko. Hindi naman kalakihan, pero sapat para makabili ng konting pasalubong para sa mahal ko. Pagkatapos ko ng trabaho, dumaan ako sa paborito naming tindahan. Mama Mia, bumili ako ng paborito niya doon na panghimagas. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako nung sinabi sa akin ng tundera doon na, "Nako, mag-iingat ka, Javier, ha?" Ngumiti lang ako at nagbayad. Tsaka isinalid sa bulsa ko yung binili kong panghimagas na maliit lang na tsokolate. Habang naglalakad ako papunta sa tagpuan namin ni Elaine ay hindi ko napansin na may lalaking nakasombrero ang tahimik na sumusunod sa akin. Hindi ko na napansing sa kabilang kanto ay may isa pang lalaking nakatayo. At sa bulsa niya, pakiramdam ko may nakasiksik na isang kalawangin na mahabang kutsilyo. Sa gabing yun, Mama Mia, hindi pa namin alam ni Elaine na yun na ang huling Huwebes na magkikita kami bilang dalawang taong sabay na nangangarap. Dahil sa pagsapit ng dilim, may isa palang trahedyang nakaambang mangyari sa amin. Mama Mia, may mga araw na kahit paulit-ulit mong balikan sa isip, hindi mo pa rin matanggap na totoo silang nangyari. May mga gabing gusto mong baguhin ang mga naganap. May mga sandaling handa mong ipagpalit ang lahat ng natitirang taon ng buhay mo, makabalik lang ng 5 minuto. Kahit 5 minuto lang. Kung may isang gabi na paulit-ulit kong pinapatay at binubuhay sa isip ko, yun yung gabi na yun. Yung Huwebes na yun. Mama Mia, pagdating ko sa tindahan ng siopaw, mainit-init pa ang singaw ng bagong niluto. Nako, eto ka na naman. 2 siopaw na asado, no? Tapos may kasamang inumin. Opo, kabisado nyo na po ah. Alam na alam ko kayo ng jowa mo. Yung inumin, soft drinks? Oo. Habang inaayos niya ang order ko, napatingin ako sa maliit na orasan na nakasabit sa dingding. Eksaktong oras na lagi kaming nagkikita. 6:08. Ngunit wala pa si Elaine, Mama Mia. Hindi yun normal. Kasi siya lang laging nauuna dun eh. Lagi niya akong inaasar na ayaw niyang paghintayin ang taong pinapangarap niyang makasama
habang buhay. Napangiti ako habang naiisip ko yon. Siguro naipit lang siya sa traffic o baka may ibang importanteng ginagawa. O baka may lakad sila ng mama niya. Hindi ako nag-alala. Makalipas ang 10 minuto ay nakita ko siyang nagmamadaling tumawid. Suot niya ang simpleng puting blosa noon na regalo ko nung kaarawan niya. Hindi yun mamahalin gaya ng lahat ng damit na sinusuot niya. Pero ang pinambili ko doon, 2 sweldo ko pong pinag-ipunan. Sabi niya kahit hindi yun ang mamahalin niyang damit, yun ang paborito niyang isuot lalo na kapag nagkikita kami. Paglapit niya ay bahagya siyang humihingal. Naku, sorry mahal. Pinahaba pa kasi ni mama yung usapan namin eh. Inabot ko sa kanya ang supot ng siopaw na medyo malamig na. Tinanggap niya yon na parang bata. Amoy pa lang, solve na eh. Tumawa ako. Ikaw talaga. Hindi na kami nagtagal sa tindahan. Napag-usapan naming kumain na lang habang naglalakad. Mas presko kasi ang hangin nung gabing yon. Mas tahimik at mas marami kaming napagkukwentuhan. Tapos, maganda pang pang-exercise habang naglalakad kami. Mama Mia, napansin ko na ang gabing yun ay mas kukonti ang tao kaysa sa karaniwan. May ilan pa rin namang nagtitinda sa bangketa. May mga estudyanteng naglalakad habang nag-uusap-usap ng malakas na pauwi. May mga tricycle na nag-aabang ng pasahero. Karaniwang gabi, wala namang kakaiba. Javier, kapag nakaipon tayo, anong uunahin natin? Bahay, sabi ko. Hindi kasal? Ngumiti ako. Kapag may bahay, isusunod natin yung kasal. Para may mauuwian agad tayo. Para naman, hindi sasabihin ng papa mo na makikituloy ako dun sa inyo. Napatawa siya. Alam mo, hindi talaga nawawala yung pagiging praktikal mo. Abay, syempre. Ayoko namang mangupahan habang buhay lalo na kapag kasama kita. Napakainit kayang mangupahan. Tapos, kada katapusan ng buwan, sinisingil ka pa. Kung hindi ka makabayad, sinisigawan ka pa. Alam mo, handa akong magsimula kahit sa pinaka-di magandang buhay. Basta't kasama kita. Kahit pawid lang, ayos lang sa akin. Huminto ako sa paglalakad, Mama Mia. Tinitigan ko siya. Elaine, ayoko naman ng ganun. Ayoko na baka pagsisihan mo yung pagpili mo sa akin. Bakit ko naman pagsisisihan? Kasi mahirap lang ako. Kasi baka ipisin yung bahay na uupahan natin kung gusto mo yun. Tapos, magsisisi ka. Hindi siya sumagot. Sa halip ay hinawakan niya ng marahan ang mukha ko. Javier, ang pinakamahirap na tao hindi naman yung walang pera, kundi yung walang pusong mapagmahal. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang pinakamayamang taong kilala ko. Alam mo, Elaine, kung puso lang talaga ang batayan sa pagmamahal, maniniwala na akong mayaman ako. Sabi ko na hindi din niya napigilang mapangiti sa naging sagot ko. Minsan, Mama Mia, naisip ko na baka ipinadala talaga ng Diyos si Elaine sa akin para turuan akong maniwala ulit sa sarili ko. Lumiko kami sa isang makitid na iskinita. Hindi naman yun shortcut. Nakasanayan lang namin yung daanan. Mas tahimik, mas mabilis. May isang ilaw na kumikislap-kislap sa dulo. May ilang tindahang nagsasara na. May isang matandang nagwawalis sa tapat ng bahay niya. Walang kakaiba. Hanggang sa may marinig akong mabilis na mga yapak ng paa. Hindi agad ako nakalingon. Akala ko
may mga taong nagmamadali lang maglakad. Mama Mia, tinawag ni Elaine ang pangalan ko nang mahina. Javier. Pagharap ko sa kanya, napansin kong nakatingin siya sa may likuran ko. Parang may takot ang mata niya. Parang naguguluhan. Napalingon ako. May isang lalaking nakasuot ng kupas na hoodie, nakayuko at mabilis ang paglalakad papunta sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya. Paglampas niya sa amin ay bigla siyang huminto. At sa isang iglap, Mama Mia, humarap siya sa akin. Wag! Agad na sigaw ni Elaine. Parang kidlat ang bilis ng lahat. Ganun, Mama Mia. Alam kong ako ang punteriya ng taong yun, pero iniharang ni Elaine ang kaniyang sarili. Nakita ko pang may isang kumislap na bakal. Narinig ko ang isang impit na daing. At nakita ko kung paano dahan-dahang namutla ang mukha ng babaeng pinakamamahal ko. Agad ko siyang nasalo bago pa man siya tuluyang bumagsak sa semento. Yung lalaki ay agad tumakbo palayo. Nakaramdam ako ng init. Mainit ang likidong dumadaloy sa mga kamay ko. Doon ko lang napansing dugo na pala yun, Mama Mia. Dugo. Maraming dugo. Napakaraming dugo. Sinigaw ko ang pangalan ni Elaine. Napapikit siya sa sobrang sakit. Javier. Mahina. Halos hindi ko na marinig ang boses niya. Mama Mia, yung lalaking umatake sa amin ay tumakbo na papalayo. May ilang taong nakakita na napasigaw. May mga taong humabol dun sa lalaki pero mabilis siyang nawala sa madilim na eskinita. Hindi ko na siya hinabol. Hindi ko kayang bitawan si Elaine. Hindi kahit isang segundo lang. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ko. Tulungan ninyo kami. May lumuhod na isang babae. May lalaking nagtanggal ng tuwalya sa balikat at ipinantapal yun sa sugat. May tumawag ng mga pulis. May umiiyak. May nagsisigawan pero parang wala akong naririnig. Ang naririnig ko lang ay ang mahina at paputol-putol na paghinga ng babaeng mahal ko. At ang tibok ng puso kong unti-unting nilalamon ng takot. Mama Mia, hindi ko alam pero yun yata ang pinakamatinding takot na naramdaman ko sa tanang buhay ko. Ay, grabe naman, masyadong seryoso ang kwento natin for today. At bukod sa masyadong seryoso, masyado pong mahaba. Hindi kakayanin ng isang story dahil aabot ng halos 2 oras. Kaya naman, bukas na po ang part 2 at ang final part ng kwentong ito. Yes, promise. Bukas part 2 and final part na siya. Teka nga, matignan ko kung ano ba ang ano nito ha. Sandali Baka isip, magtatanong na naman, Mama Mia, ano yung part 2 ng story na to kapag may nasa na yung part 2 kapag may nakapakinig ng Huli na sa Araw. So, ang kwentong ito ay 177. So, ang part 2 ay 178. S4, #178. Yun ang hanapin ninyong part 2. Pero kung pinapanood o pinakikinggan nyo ito ng araw ng Miyerkules, anong araw ba ang Miyerkules? July 29, grabe, July 29, kung July 29 kang nakikinig, ay wala pa. Bukas pa, July 30 pa ang part 2, okay? Pero kung beyond July 30 ka na nakinig, ang part 2 ay S4, #178. Ganun. Nako, maraming salamat sa mga umabot sa puntong ito ng ating kwento. Pero balik kayo bukas para sa part 2 ha. Bago kayo umalis, babati muna ang inyong Mama Mia.
Maghe-hello muna ako sa ating mga suking mga members dito sa ating channel. Hi ako kay Evelyn Kawit, kay Kimber Dudes Balyador, Pepe Macaranas, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Gimaras Girl High, Benson Boycer, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy at syempre kay Mila Raduban at Freaky. Maraming salamat po. Hindi talaga ako magsasawang magpasalamat sa inyo dahil sa wala ring sawa ninyong pakikinig at pagsuporta dito sa ating channel. Hi ako kay Nits Pabualan at kay Fredilyn Balao na ating ding mga subscriber. Hello din ako kay Sally Buma, Elizabeth Lagunday, Jay Rebalios. Maraming salamat Aksa Heliana. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you po. Abangan niyo bukas o sa July 30 ang part 2 ng storying ito. Kapag beyond July 30, hanapin ang S4 hashtag 178. Yun ang part 2, okay? Dahil ito ay hashtag 177. Kayo ba'y ready na? Ready na sa part 2? Bukas na po yan. Ako po ang inyong one and only Mama Mia. Bye-bye po. Ingat muna kayo at syempre, I love you all. Bye-bye! Ingat!